Pamagat, ang puso ng pagbangon. Paano? Tinalo ng Pilipinas ang matatandang kapangyarihan sa mundo. Hindi. Hindi ko matatanggap ang ganyang numero. Ang silid-aralan ng isang prestihiyosong unibersidad sa Makati, na dapat ay balot sa katahimikan, ay biglang napuno ng ingay at bulungan. Ang pinagmulan ng kaguluhan ay ang pagpapalabas ng isang nakakagulat na ranggo na iniulat pa ng isang malaking pandaigdigang ahensya ng balita. Ito ay nagwasak sa pagmamataas ng mga piling estudyante mula sa Europa at binaligtad ang nakasanayan ng kaayusan ng mundo. Mula sa tindi ng pagkawasak noong digmaang pandaigdig, sa matinding kahirapan, paano nakaya ng isang bansa sa Timog Silangang Asya na tawaging nabangon mula sa abo na lampasan ang mga kapangyarihan ng kanluran sa loob lamang ng 70 taon? Hindi lang ito tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya. Ito ay isang matalas na pagbabaligtad ng kapalaran, kung saan ang malamig na bakal ng katotohanan ang mga datos ay mariing nagpapatahimik sa mga pagtatangi ng buong mundo. Kung ikaw ay isang Pilipino, sa sandaling malaman mo ang kahihinatnan ng panayam na ito, maaaring hindi mo mapigilan ang luhang dadaloy sa iyong mga mata. Ang himala ng Pilipinas na nagpatinig sa mundo. Handa na kaming isiwalat ang ilan sa mga detalyeng ito ngayon. Naging usap-usapan sa pandaigdigang ahensya ang pagpasok ng Pilipinas sa nangungunang asim na pandaigdigang kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit na-shock ang propesor. Sa kasalukuyan, isang pambihirang gulo ang nangyayari sa isang silid-aralan ng prestihiyosong pamantasan sa Metro Manila. Sa sandaling inihayag ang balita na ang Pilipinas ay pumasok sa ika-6 na pwesto bilang pandaigdigang kapangyarihan, ang mga estudyanteng taga-Alemanya, Pransiya, at Italia ay sabay-sabay na tumayo at nagsimulang magprotesta sa harap ng propesor, sinasabing imposible ito. Paano nakayanan ng isang bansa na ang malaking bahagi ng kabisera ay nawasak noong giyera at madalas bayuhin ng kalikasan, nalampasan ang mga dating superpower sa loob lamang ng mahigit 70 taon? Bakit tinatawag ngayon ng mundo ang Pilipinas bilang ang pinakamakahimalang bansa sa kasaysayan ng sangkatauhan? Kaya ba ng isang propesor na Amerikano o isang bihasang propesor na Filipino nawasakin ang kanilang mga pagtatangi sa pamamagitan lamang ng isang katotohanan? At ano ang ibig sabihin ng ranggong ika-6 para sa Pilipinas? Alamin natin ngayon ang tunay na dahilan. Magandang hapon. Ako si Ricardo Rick de la Cruz. Ang orasan sa silid-aralan ay eksaktong tumuturo sa 1:15 ng hapon. Nakaupo ang 42 estudyante sa mga upuan ng lecture hall at ang sikat ng haring araw ng taglagas ay tumatama sa bintana. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa screen ng aking laptop na nakapatong sa podium. Ang tema ng panayam ngayon ay ang pagbabago sa ayos ng mga pandaigdigang kapangyarihan sa ika-21 siglo. Sa gitna ng matinding katahimikan, naramdaman ko ang kuryosidad at pag-asa sa mga mata ng aking mga estudyante. Ako ay isang professor ng International Relations sa kalagitnaan ng 50s. 18 taon na akong nagtuturo sa pamantasang ito at kilala ako ng mga estudyante bilang isang propesor na kalmado ngunit patas. May reputasyon akong naniniwala lamang sa datos at walang pinapanigan. Balak kong panindigan ang prinsipyong iyan ngayon. Lumabas sa screen ng projector ang pamagat, 2025 World Power Ranking Analysis. Inilabas ng Forbes. Lumitaw ang malinaw na mga titik sa puting likuran. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ng pangalang Forbes ay hindi mapag-aalinlanganan. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Pinindot ko ang remote control at lumipat sa susunod na slide. Isa-isang lumabas ang mga pangalan ng bansa mula ika-1 hanggang ika-10. Amerika, Tsina, Rusya, Reino Unido, Alemanya. Ito ay inaasahang pagkakasunod-sunod. Ngunit sa sandaling nakita nila ang pangalan ng bansang lumabas sa ika-6 na pwesto, biglang nag-iba ang kapaligiran ng silid-aralan. Ika-6, Pilipinas. Maingat kong pinagmasdan ang reaksyon ng mga estudyante. Ilang estudyanteng taga-Asya na nakaupo sa harap ay tumango. Nagtaas ng kilay ang isang estudyanteng taga-Canada.
Ngunit ang ekspresyon ng mga estudyanteng taga-Europa na nakaupo sa kaliwang sulok ng likuran ay hindi pangkaraniwan. Isang 28 taong gulang na nag-aaral ng doctorate na nagmula sa Alemanya. May gintong buhok at matalas na panga. Siya ay isang estudyante na may matinding pagmamalaki sa teknolohiyang Aleman. Nakita kong namula ang mukha ni Lucas. Ganoon din ang katabi niyang si Ellen. Si Ellen, taga-Pransiya, 26 taong gulang, ay isang estudyanteng walang pag-aalinlangan sa kahusayan ng Pransiya pagdating sa kultura at sining. Bahagyang nanginginig ang labi ni Ellen. Kalmado akong nagsalita. Mga Ginoo at binibini. Ano ang inyong palagay tungkol sa ranggong ito? Lalo na ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto. Ang boses ko ay pantay na umalingaunggaw sa buong silid-aralan. 3 segundo ang lumipas sa katahimikan. At nagtaas ng kamay si Lucas. Tumango ako. At binigyan siya ng karapatang magsalita. Hindi tumayo si Lucas at nakaupo pa rin siya ng magtanong, Profesor, anong mga pamantayan ang ginamit sa pagtantiya ng ranggong ito? May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nagpalit ako ng slide. Ito ay isang pinagsamang index ng lakas militar, ekonomiya, impluwensiya sa diplomasya, teknolohiya, at impluwensiyang kultural. Sumalubong ang kilay ni Lucas. Kung gayon, nasaan ang Alemanya? Matulis ang tanong niya. Itinuro ko ang screen. Ang Alemanya ay ika-5. Saglit na natigilan si Lucas. Kung gayon, sinasabi mo na ang Pilipinas ay nasa likod lang namin. May kakaibang tensiyon sa kanyang boses. At ang Pransiya? Nanginginig ang boses ni Ellen. Sumagot ako. Ang Pransiya ay ika-7. Mabilis na tumayo si Ellen mula sa kanyang upuan. Imposible. Ang sigaw niya ay pumuno sa silid-aralan. Biglang nag-iba ang kapaligiran. Nagtaas din ng kamay si Emilio, taga-Italia. Professor, hindi rin ako sang-ayon sa ranggong ito. Si Emilio ay nasa unang bahagi ng 30s at kalmado, at mapagbigay ang kanyang karaniwang ugali. Ngunit ngayon, nakikita rin ang pagkalito sa kanyang mukha. Ipinatong ko ang mga braso at dahan-dahang pinagmasdan ang mga estudyante. Napuno ng tensiyon ang silid-aralan. Ito ay isang sitwasyong gusto kong mangyari. Para magsimula ang isang talakayan, kailangang gumalaw muna ang damdamin. Muling nagsalita si Lucas. Professor, mahirap paniwalaan na ang Pilipinas ay nasa likod lang ng Alemanya. Ang industriya ng sasakyan, mechanical engineering, at agham at teknolohiya ng Alemanya ay world-class. Posible bang maabutan kami ng Pilipinas? Ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan at pagtitiwala. Tumango ako at nakinig sa kanyang sinabi. Nagdagdag si Ellen. Kung iisipin ang impluensiyang kultural, ang Pransiya ay dapat na mas malayo sa Pilipinas. Ang Louvre Museum, Chanel, Dior, ang French cuisine, sila ang mga simbolo ng kultura ng mundo. Ang kanyang tono ay matatag. Nagpatuloy si Emilio. Inaamin ko ang pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit walang lalim. Kulang sa bigat ng kasaysayan at akumulasyong kultural, kalmado ang kanyang pagturo. Sumandal ako sa podium habang tinitingnan ang mga estudyante. Ang pagtutol ng mga estudyanteng taga-Europa ay mas matindi kaysa sa inaasahan. Ngunit ito ay isang kinakailangang proseso. Upang sirain ang pagtatangi, kailangan muna itong lumabas sa ibabaw. Tahimik akong nagtanong. Kung gayon, naniniwala kayo na hindi dapat ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto? Sabay-sabay na tumango sina Lucas, Ellen, at Emilio sa tanong ko. Nagsimula ring magbulungan ang ibang estudyante sa silid-aralan. Nagtaas ng kamay ang isang estudyanteng taga-Espanya. Sa totoo lang, naniniwala rin ako na overrated ang ika-6 na pupwesto. Sumang-ayon sa kanya ang ilang estudyante. Inalis ko ang pagkakapatong ng aking mga braso, kinuha ang baso ng tubig sa podium at dahan-dahang ininom ito. Ang mga estudyante ay nagkikindatan at nagbubulungan. Tahimik ko silang pinanood. Namambadyu, namambadyu. Dahil sa gitna ng kaguluhan, mas lumalabas ng malinaw ang katotohanan. Muling nagsalita si Lucas. Professor, baka mali ang datos. Imposible sa realidad
na ang Pilipinas ay aabutin ang Alemanya. Nagpatuloy si Ellen, kung titingnan lang ang posisyon ng Pransiya bilang permanenteng miyembro ng UN Security Council, iba na ang dimensyon nito kaysa sa Pilipinas. Nagpalit ako ng isa pang slide. Sa screen makikita ang detalyadong index ng bawat bansa na nakaayos bilang isang talahanayan. Index ng lakas militar, ranggo ng GDP, index ng inobasyong teknikal, soft power score, lahat ay nakahanay ng malinaw. Tinitigan ng mga estudyante ang screen. Dahan-dahan akong nagsalita, iginagalang ko ang inyong mga opinyon. Ngunit may dahilan kung bakit ipinakita ko ang ranggong ito. Ang datos ay hindi nagsisinungaling. Ang boses ko ay mababa ngunit matibay. Tumutol si Ellen. Kung gayon, naniniwala ba kayo, Profesor, na talagang naabutan na ng Pilipinas ang Pransiya at malapit na ang Alemanya? Mapanghamon ang tanong niya. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. Hindi ang aking iniisip kundi ang mga katotohanan ang sasabihin ko sa inyo. Sa sagot ko, muling natahimik ang silid-aralan. Ibinalik ko ang remote at humakbang palayo sa podium. Mga Ginoo at binibini, talaga bang hindi ninyo mapaniwalaan ang katotohanan na ang Pilipinas ay ika-asis? Umalingaw-ngaw ang tanong ko sa silid-aralan. Ipinatong ni Lucas ang mga braso. Kinagat ni Ellen ang kanyang labi. Sandali akong tumahimik. At dahan-dahan kong sinabi, kung gayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang dahilan. Magbibigay ako ng ebidensiya isa-isa. Sa aking mga salita, umayos ng upo ang mga estudyante. Nakita ko si Maria Maricris Santos, ang aking assistant, na nakatingin sa akin sa tabi ng pinto. Si Maricris, na isang Filipino, ay tahimik ngunit masinsinan kung gumawa ng trabaho. Hawak niya ang stack ng mga handouts na inihanda niya. Tumango ako kay Maricris. Ang kapaligiran ng silid-aralan ay nasa bingit na ng isang debate. Ako ay nasisiyahan sa loob-loob ko. Dahil kapag mas matindi ang emosyonal na pagtutol ng mga estudyante, mas magiging malaki ang epekto sa sandaling lumabas ang katotohanan. Nagbigay ng huling salita si Lucas. Professor, sana ay makita namin ang compelling na ebidensiya. Mapag-alinlangan ang kanyang tono. Bumalik ako sa podium at ibinaba ang baso ng tubig. Ang langit ng taglagas na nakikita sa labas ng bintana ay malawak at asul. Ngunit malapit nang magkaroon ng bagyo sa silid-aralan na ito. Nakatingin sa akin si Ellen habang nakapatong ang mga braso. Binuksan ni Emilio ang kanyang laptop at naghahanda na mag-search ng kung ano. Mga Ginoo at binibini. Sa susunod na klase, sunod-sunod kong ipapaliwanag kung paano nakarating ang Pilipinas sa ika-asing na puwesto. Ipakikita ko sa inyo ang bawat ebidensiya. Kalmado ang boses ko. Nagkikindatan ang mga estudyante. May pag-aalinlangan, mapanghamong ugali, at kaunting kuryosidad ang magkakahalo. Magkita-kita tayo sa susunod na klase. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang upuan. May ibinubulong si Lucas kina Emilio at Ellen. Ang ekspresyon ng tatlo ay mukhang hindi pa rin nasisiyahan. Pinanood ko sila at ngumiti ng bahagya. Ang binhi ng debate ay nagliliyab na ng matindi. Nag-aabang na ako sa susunod na klase. Lumipas ang 3 araw. Sa sandaling binuksan ko ang pinto ng silid-aralan, nakaramdam ako ng kakaibang kapaligiran. Mas maagang dumating ang mga estudyante kaysa dati. 38 sa 81 estudyante ay nakaupo na sa kanilang upuan. 3:50 ng hapon na ang orasan. 25 minuto bago magsimula ang klase. Pambihira, inilagay ko ang aking bag sa podium habang tinitingnan ang mga estudyante. Tinitigan ni Lucas ang screen ng kanyang laptop. Ikinakalat ni Ellen ang isang stack ng mga printout sa desk. Hawak ni Emilio ang kanyang tablet at may isinusulat na notes. Seryoso ang ekspresyon ng tatlo. Lumapit sa akin si Maricris. Profesor, naghahanap ng datos ang mga estudyante sa library mula pa kaninang umaga, mababa ang kanyang boses. Tumango ako. Inaasahan ko na iyon. Naghanda ang mga estudyante sa loob ng 3 araw na ito. Malamang ay nagpuyat sila sa paghahanap ng ebidensiya upang tutulan ang ranggong Pilipinas ika-6. Hinangaan ko ang kanilang sigasig at kasabay nito ay naawa rin ako ng kaunti. Dahil nagsikap sila ng husto,
para sa isang paniniwala na malapit ng mawasak. 4:15 ng hapon. Nag-attendance ako at binuksan ang laptop. Ang huling slide ng nakaraang klase ay lumabas sa screen ng projector. Forbes World Power Ranking Ika, ASICS, Pilipinas. Malinaw ang mga titik. Sige, simulan natin ang karugtong ng nakaraang klase. Bago ko ipaliwanag kung paano nakarating ang Pilipinas sa ika-ASICS na puwesto, kung mayroon kayong mga tanong o opinyon, malugod ko itong tatanggapin. Mabilis na nagtaas ng kamay si Lucas, parang kidlat. Binigyan ko siya ng karapatang magsalita. Tumayo si Lucas mula sa kanyang upuan. Hawak niya ang ilang report papers. Professor, sinuri ko ang mga index ng industriya ng Alemanya at Pilipinas sa loob ng 3 araw na ito. Ang index ng competition sa paggawa ng Alemanya ay ika-1 sa mundo. Ang dami ng iniluluwas na sasakyan ay higit sa 2 beses ng Pilipinas. Mayroon kaming 1,300 SMEs, small and medium enterprises na may world share, tinatawag na hidden champions. Samantalang ang Pilipinas ay nasa 300 lang. Kung pagsasamahin ang brand value ng BMW, Audi, at Porsche, malalampasan nito ang buong industriya ng sasakyan ng Pilipinas. Sa totoo lang, ang posibilidad na maabutan ng Pilipinas ang Alemanya ay malapit sa zero. Professor, sa tingin ba ninyo ay makatwiran pa rin ang ika-asim na pwesto sa pagtingin sa datos na ito? Natahimik ang silid-aralan. Ang atake ni Lucas ay mas matalas kaysa sa inaasahan. Ipinatong ko ang mga braso at tumahimik sa loob ng 3 segundo. Nakatuon sa akin ang paningin ng mga estudyante. Nakatayo si Lucas at nag-aabang sa aking reaksyon. May paniniwala sa tagumpay sa kanyang mata. Dahan-dahan akong tumango. Napakagaling na datos. Maikli ang sagot ko. Umupo si Lucas at nagkikindatan sila ni Ellen. Masisiyahan ang ekspresyon ng dalawa. Ngunit hindi ako tumutol. Tumango lang ako. Nagbulungan ang mga estudyante. Akala nila ay nawalan ako ng salita. Nagtaas ng kamay si Ellen. Binigyan ko siya ng karapatang magsalita. Tumayo si Ellen mula sa kanyang upuan at itinaas ang kanyang tablet. Professor, nagdala rin ako ng malinaw na datos. Nag-swipe ang daliri ni Ellen sa screen. Dami ng UNESCO World Heritage Site Prancia, mahigit 50, Pilipinas, nasa 20s lang. Iba rin ang lalim ng kasaysayan sa dami ng Michelin, 3-star restaurants. Ang bilang ng mga bumibisita sa Louvre Museum, taon-taon ay 10 milyon. Hindi ito aabutin kahit pagsamahin pa ang lahat ng mga museo ng Pilipinas. Tumaas ang boses niya. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermes. Aabutin ng Pilipinas ang 100 taon para maabutan ang kasaysayan at halaga ng mga brand na ito. Paano ninyo ipapaliwanag ang awtoridad ng Cannes Film Festival at Fashion Week sa Paris? Dahil ba sikat ang Filipino cuisine o mga performers sa ibang bansa, masasabi na bang nalampasan nito ang kultura ng Pransiya? Ang huling salita ni Ellen ay halos sigaw na. Professor, ang kultura ay akumulasyon. Kulang pa ang akumulasyon ng Pilipinas. Umupo siya habang humihingal. Break kulang slash. Bumigat ang hangin sa silid-aralan. Nakatayo pa rin ako habang nakapatong ang mga braso. Kalmado ang aking ekspresyon. Pinagmamasdan ko kung paano tatanggapin ng mga estudyante ang aking katahimikan. Tumayo si Emilio nang hindi nagtataas ng kamay. Professor, hindi ako naghanda ng maraming datos tulad ni na Lucas at Ellen. Kalmado ang boses niya. Ngunit hayaan ninyong magsalita ako ng isa lang. Saglit siyang tumigil. Natahimik ang silid-aralan. Mabilis ang Pilipinas. Nakakagulat ang bilis. Ang mga nagawa sa loob ng 70 taon ay kahanga-hanga. Ngunit iyon lang. May bilis, ngunit walang lalim. Tuminis ang tingin ni Emilio. Ang Renaissance ng Italia ay nagpabago sa buong Europa sa loob ng daan-daang taon. Ang sining nina Michelangelo, Da Vinci, at Raphael ay nagpapakilos pa rin sa mundo ngayon. Ang teknolohiya ng pagtatayo at espiritu ng craftsmanship na nagpapatuloy mula pa noong sinaunang panahon ay hindi makukuha sa simpleng pagiging mabilis lang. Mabilis na lumago ang Pilipinas. Ngunit kulang sa bigat ng kasaysayan. Mababaw ang cultural roots. Kaya,
Ang anim na puwesto, ay overrated. Umupo si Emilio. Mamaning an ongbi, mababaw ang cultural roots. Mababaw ang cultural roots. Katahimikan. 5 segundo, 10 segundo, 15 segundo. Wala akong sinabi. Dahan-dahan kong pinagmasdan ang mga estudyante habang nakasandal sa podium. May ekspresyon ng tagumpay si Lucas, may ngiti si Ellen sa labi. Nakatingin sa akin si Emilio habang nakapatong ang mga braso. Nagbulungan ang mga estudyante. Mukhang akala nila ay hindi ako makakatutol. Isang estudyante ang nagsara ng notebook at ang isa naman ay napabuntong hininga. Tumayo ako mula sa podium. Dahan-dahan akong naglakad sa harap ng silid-aralan. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang langit ng Taglagas ay malawak at asul. Napakagaling ng inyong research. Tahimik na nagsimulang dumaloy ang boses ko. Lucas, Ellen, Emilio, nagbigay kayo ng eksaktong datos ang tatlo. Sumalubong ang kilay ni Lucas. Ano? Maikli ang tanong niya. Dahan-dahan akong lumapit sa podium. Umalingaw-ngaw sa silid-aralan ang tunog ng sapatos ko. Ang panimulang punto. Nagbulungan ang mga estudyante sa sagot ko. Tumutol si Ellen. Bakit mahalaga ang panimulang punto? Hindi ba't dapat ikumpara natin ang kasalukuyang estado? Matalas ang boses niya. Umiling ako. Noong binuo ng Alemanya ang basehan ng industriya nito noong 1800s, ano ang ginagawa ng Pilipinas? Noong itinayo ng Pransiya ang Versailles Palace noong panahon ni Louis Sakaidef, ano ang ginagawa ng Pilipinas? Noong pinamunuan ng Italia ang Europa sa Renaissance, ano ang sitwasyon ng Pilipinas? Natahimik ang silid-aralan sa aking mga tanong. Kung magkaiba ang start line, mawawalan ng saysay kahit tumakbo pa kayo sa parehong distansiya. Ang aking mga salita ay kumalat sa pagitan ng mga estudyante. Nagsalita si Emilio. Kung gayon, sinasabi ninyo, Professor, na nagsimula ang Pilipinas sa mas mahirap na kalagayan. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sa halip na sumagot, kinuha ko ang remote. Ipakikita ko sa inyo sa susunod na klase kung anong kalagayan ang pinagsimulan ng Pilipinas. Isinara ni Lucas ang kanyang laptop habang bumubulong. Kahit gaano pa kahirap ang kalagayan, hindi nito maipapaliwanag ang pagkakaiba na ipinakita namin ngayon. Mahina ang kanyang mga salita, ngunit umabot sa aking pandinig. Ngumiti ako. Kung gayon, mas magiging kapana-panabik ang susunod na klase. Sa sagot ko, tumingala si Lucas. Nagtagpo ang tingin namin. Hanggang dito muna ang panayam ngayon. Sa susunod na klase, mag-usap tayo sa pamamagitan ng mga numero. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang upuan. Naglalakad ng magkakasama sina Lucas, Ellen, at Emilio palabas ng silid-aralan. May tiwala pa rin ang ekspresyon ng tatlo. Lumapit sa akin si Marie Chris. Professor, mukhang sigurado sila. Nag-aalala ang boses niya. Sumagot ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Kapag mas matindi ang paniniwala, mas magiging malaki ang shock kapag ito ay nasira. Ngumiti ng bahagya si Marie Chris sa aking mga salita. Inayos ko ang aking bag at naghanda para sa susunod na klase. Akala ng mga estudyanteng taga-Europa ay nanalo sila. Ngunit ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban. Ipakikita ko sa susunod na klase ang panimulang punto ng Pilipinas. At sa sandaling iyon, lahat ay magbabago. Pagkatapos ng 2 araw. Pagbukas ko ng pinto ng silid-aralan, lahat ng 42 estudyante ay nakaupo na sa kanilang upuan. 4:10 na ng hapon. 5 minuto bago magsimula ang klase. Ang ekspresyon ng mga estudyante ay kawili-wili. Nakabukas ang laptop ni Lucas at tinitigan niya ang screen. Pinaiikot ni Ellen ang panulat habang nakatingin sa akin. Nakangiti ng may tiwala si Emilio habang nakapatong ang mga braso. Mukha silang nanalo sa nakaraang klase. Inilagay ko ang aking bag sa podium at binuksan ang laptop. Inihanda na ni Marie Chris ang projector. 4:15 ng hapon. Kinuha ko ang remote. Ngayon, ayon sa ipinangako, ipapakita ko sa inyo ang panimulang punto ng Pilipinas. Ang boses ko ay pumuno sa silid-aralan.
Ang kasalukuyan ng Alemanya, Pransiya, at Italia na ipinakita ninyo ay eksakto. Ngunit hindi ninyo binanggit kung saan sila nagsimula. Nagtaka si Lucas. Itinigil ni Ellen ang pag-ikot ng panulat at tinitigan ako. Sandali akong tumahimik at tumingin sa mga estudyante. Ipakikita ko lang sa inyo ang tatlong bagay. Dahan-dahan kong itinaas ang tatlong daliri. Una, yamang likas. Pangalawa, pagkawasak. Pangatlo, tulong, suporta. Ang tatlong ito ay sapat na. Binuksan ng mga estudyante ang kanilang mga notebook sa aking mga salita. Pinindot ko ang remote. Lumabas sa screen ang satellite photo ng kapuluan ng Pilipinas. Ang mga luntiang bulubundukin ay nakahanay na parang gulugod. Kinuha ko ang pointer at itinuro ang Pilipinas. Una, yamang likas. Nagpalit ang screen. Isang pulang titik ang sumakop sa gitna ng screen. Yamang likas na taglay. Halos zero. Natahimik ang silid-aralan. Dahan-dahan akong nagpaliwanag, walang sapat na langis, walang natural gas, walang iron ore o ginto. Halos wala ang mga yamang kailangan para sa industriya. Ang pag-asa sa ibang bansa para sa energy resources ay lampas 90%. Ibig sabihin halos lahat ay kailangang import. May isinulat si Lucas sa kanyang notebook. Ipinakita ko ang comparison data. Ang Alemanya ay mayaman sa carbon. Ito ang basehan na nagtayo sa Ruhr Industrial Area. May iron ore din ang Pransiya. May natural gas at marble din ang Italia. Tumango si Ellen. Siguro, inaasahan niya na ang impormasyon iyon. Nagpatuloy ako. Walang lahat ng ito ang Pilipinas. Para mag-industrialisa, kailangan nitong import ang lahat ng raw materials. Ito ay isang istruktura na ang cost ay doble o triple pa. Bahagyang inalis ni Emilio ang pagkakapatong ng kanyang mga braso. Hindi ko pinalampas ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Lumipat ako sa susunod na screen. Pangalawa, pagkawasak. Bumaba ang boses ko. Lumabas sa screen ang litrato ng Maynila noong 1945 na isang malawak na lugar ng abo. Ganap na pagkawasak. Tinitigan ng mga estudyante ang screen habang nagpipigil ng hininga. 1945. Ang pangunahing lungsod ng Pilipinas. Itinuro ko ang litrato gamit ang pointer. Ang Pilipinas noon ay literal na nagsimula ulit mula sa abo. Ang mga pabrika, mga bahay, lahat ay nasunog. Sumalubong ang kilay ni Lucas. Nagpatuloy ako sa paliwanag. Maraming buhay ang nawala. Ang basehan ng industriya ay ganap na naging zero. Ibinaba ni Ellen ang kanyang panulat. Bahagyang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Ipinakita ko ang comparison. Inihanay ang mga pabrika ng Alemanya noong 1945 at ang Maynila ng Pilipinas sa parehong taon. Tingnan ninyo rito. Itinuro ko ang litrato ng Alemanya. Inatake rin ng Alemanya sa ere, ngunit may ilang pabrika at makina na natira. Ang mga kumpanya tulad ng Krupp at Siemens ay umiiral na bago pa ang gyera. Kailangan lang nila ng pag-aayos. Inilipat ko ang pointer sa litrato ng Pilipinas. Ito lang ang mayroon ang Pilipinas. Isang malawak na lugar ng abo, na wala ang mga makina at pabrika. Ito ay isang ganap na pagsisimula mula sa zero. Umayos ng upo si Emilio. Dahan-dahang nawala ang kanyang tiwalang ekspresyon. Uminom ako ng isang sip ng tubig at binigyan ang mga estudyante ng oras upang i-digest ang datos. Pangatlo, tulong, suporta. Ipinakita ko ang huling slide. Lumabas ang malalaking titik na Marshall Plan 1948,1951. Ang halagang ipinangtulong ng Amerika sa Europa, labang 3 bilyon. Sa kasalukuyang halaga, humigit kumulang 150 bilyon. Tumingala si Lucas. Nagpatuloy ako, ang Alemanya, Pransiya, Italia. Lahat sila ay nakatanggap ng perang ito. Ginamit ito para i-reconstruct ang mga pabrika, ayusin ang infrastruktura, at mag-adapt ng teknolohiya. Malaking kapital ang ibinuhos sa Europa. Nagpakita ako ng maliliit na titik sa tabi ng screen. Ang tulong sa Pilipinas sa parehong panahon, mayroong aid ngunit karamihan ay pagkain at minimal supplies lamang. Ang kapital para i-rebuild ang industriya ay kailangan nilang gawin sa sarili nilang pagsisikap. Sinapon ni Ellen ang kanyang baba. Nanginginig ang kanyang mata. Nagpakita ako ng comparison graph.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng malaking tulong sa Europa at ang sariling pagsisikap ng Pilipinas ay napakalaki. Humakbang ako palayo sa podium. Ang pagkakaiba sa kondisyon ay malinaw. Ang Europa ay nagsimula ng reconstruction sa mas magandang kondisyon kaysa sa Pilipinas. Ganap na inalis ni Emilio ang pagkakapatong ng kanyang mga braso. Tiningnan ko siya at sinabi, "Ganoon din sa Italia. Ang Fiat ay itinatag noong 1899. May teknolohiya at tradisyon na sila, kailangan lang nilang i-rebuild sa tulong ng suporta." Natahimik ang silid-aralan. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid ng mga estudyante. Tinitigan ni Lucas ang screen ng laptop ng walang buhay, habang si Ellen ay kinuha ang panulat sa bibig at ibinaba ito. Tinitigan ni Emilio ang labas ng bintana. Ayusin natin. Inilagay ko ang aking mga kamay sa podium. Ito ang panimulang kondisyon ng Pilipinas. Walang yaman. Ganap na pagkawasak mula sa digmaan at kalikasan, limitadong tulong. Lahat ay nagsimula sa minus. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa silid-aralan. Samantalang ang Alemanya, mayroon silang basehan ng industriya na binuo mula pa noong ika-19 na siglo. Ang mga kumpanya, inhinyero, at brands ay naroon. Nakatanggap sila ng malaking halaga mula sa Marshall Plan. Ganoon din sa Pransiya at Italia. Ang Renault, Peugeot, Fiat, ang mga kumpanyang ito ay umiiral na. Malaki man ang pinsala ng giyera, malakas ang basehan ng reconstruction. Katahimikan. 5 segundo, 10 segundo, 15 segundo. Wala ni isa sa mga estudyante ang nakapagsalita. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Ito ang tunog ng pagguho ng pagtatangi. Dahan-dahan akong nagtanong. Ngayon, baguhin natin ang tanong. Kung ang isang bansa na nagsimula sa ganitong kondisyon ay naging asik sa mundo sa loob ng 70 taon, ito ba ay overrated? Walang sumagot. Ang silid-aralan ay tahimik na halos hindi mo marinig ang hininga. Nagpatuloy ako. Hindi ipinanganak ang Pilipinas na may dalang ginto. Ang ginto mismo ay wala roon. Tumingala si Lucas. Nanginginig ang kanyang mata. Tinitigan ko siya, ng diretso at sinabi, totoong kahanga-hanga ang Alemanya. Ngunit nagsimula ang Alemanya sa mas magandang kondisyon. Ang Pilipinas ay nagsimula sa pinakamasamang kondisyon. Nagtaas ng kamay si Ellen. Tumango ako. Nanginginig ang kanyang boses. Kung gayon, paano naging posible iyon? Sa ganitong kondisyon, paano sila nakarating sa ika-asim na puwesto? Ngumiti ako. Magandang tanong. Iyan mismo ang ipapakita ko sa inyo simula sa susunod na klase. Kung paano binaligtad ng Pilipinas ang imposible. May isinulat si Emilio sa kanyang tablet. Tinitigan ni Lucas ang screen ng laptop at kinagat ni Ellen ang kanyang labi. Ganap na iba ang kapaligiran kaysa noong 2 araw na nakalipas. Ngayon, ipinakita ko sa inyo ang panimulang punto. Simula sa susunod na klase, ipapaliwanag ko ng detalyado kung paano ginawa ng Pilipinas ang minus na ito na plus. Sa pamamagitan ng mga numero at katotohanan, nagtatapos ang panayam. Isinara ko ang laptop. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang upuan. Naglalakad ng mag-isa si Lucas habang may ibinubulong si Ellen sa kanyang kaibigan. Tumigil si Emilio sa hallway at nag-search sa kanyang smartphone. Lumapit sa akin si Marie Chris. Professor, ganap na nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante, sabi niya habang nakangiti ng bahagya. Sumagot ako habang nakatingin sa labas ng bintana, dahil alam na nila ang panimulang punto, oras na para ipakita ang proseso. Ang tunay na shock ay sa susunod na klase. Nakita ko si Lucas na nakaupo sa bench ng campus at binubuksan ang kanyang laptop. Malamang, nag-search na siya ngayon ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang sandali ng pagguho ng pagtatangi ay masakit, ngunit pagkatapos noon ay magbubukas ang isang bagong pananaw, at nagsimula na ang prosesong iyon ngayon. Lumipas ang 1 linggo. Ganap na nag-iba ang kapaligiran ng silid-aralan. Ang mga estudyante ay dumating ng 10 minuto, nang mas maaga kaysa sa oras at tahimik na nakaupo. Hindi natiwala ang ekspresyon ni Lucas. Nakabukas ang laptop niya at may seryoso siyang binabasa.
Inilagay ko ang aking bag sa podium at tiningnan ang mga estudyante. Ang paningin ng lahat ng afarentaydu estudyante ay nag-iba. Magkahalo ang kuryosidad at tensiyon. Noong nakaraang klase, nakita natin ang panimulang punto ng Pilipinas. Zero sa yaman, pagkawasak, limitadong tulong, isang bansa na nagsimula sa minus. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano naging top-class technological power ang bansang ito. Tumingala si Lucas. Nag-react siya sa salitang teknolohiya. Kinuha ko ang remote. Lumabas sa screen ang mga titik na teknolohiya ng Pilipinas na sumusuporta sa mundo. Lumipat ako sa susunod na slide. Ang himala ng BPO, Business Process Outsourcing, at Talent Export. Halimbawa, ang mga call center at IT services na sumusuporta sa mga pandaigdigang korporasyon. Ang Pilipinas ay ang boses ng mundo. Sa kalidad at kakayahang umangkop, ito ay isa sa mga nangunguna sa mundo. May isinulat si Emilio sa kanyang tablet. Nagpatuloy ako, ang kawili-wili ay, maraming bansa ang nag-iisip noong una na gamitin ang teknolohiya ng ibang bansa. Ngunit sa huli, pinili nila ang Pilipinas. Namula ang mukha ni Lucas. Bakit kaya? Natahimik ang silid-aralan sa tanong ko. Nagpalit ang screen. Lumabas ang comparison. Ibang bansa, 5 taon hanggang sa regular delivery. Pilipinas, 2 taon hanggang sa regular delivery. Bilis. Matatag ang boses ko. Hindi maghihintay ang mundo. Nagbigay ang Pilipinas ng pinakamataas na kalidad sa kamangha-manghang bilis. Habang pinag-aaralan pa ng mga kumpanya ng ibang bansa ang kontrata, naipadala na ng Pilipinas ang produkto, serbisyo, namilog ang mata ni Ellen. Nagpakita ako ng concrete data. Sa isang malaking proyekto sa BPO, ang Pilipinas ay nagbigay ng unang serbisyo sa loob lamang ng ilang buwan mula sa kontrata. Ang mga kakumpetensiya ay nasa design stage pa. Sumalubong ang kilay ni Lucas. Nagpakita ako ng mas matibay na datos, ang world share ng mga manggagawa sa barko, BPO managers, at nurses. Ang mga kumpanya sa buong mundo ay hindi gagalaw kung wala ang mga Pilipino. Natahimik ang silid-aralan. Nag-quote ako ng sinabi ng isang eksperto sa industriya. Tumutupad ang Pilipinas sa pangako. At ginagawa nila ito ng perpekto. Nag-quote ang Pilipinas sa pangako. Nag-quote ako ng Pilipinas sa pangako. Namula ang mukha ni Lucas. Tiningnan ko siya at dahan-dahan sinabi. Ito ang realidad na kinakaharap ng industriya ng Alemanya. Ang teknolohiya ay kahanga-hanga, ngunit iba ang bilis. Ang Pilipinas ay may sistema kung saan gumagalaw ang gobyerno at pribadong sektor bilang isa. Tumango si Emilio. Nagpakita ako ng susunod na halimbawa. Industriya ng semiconductor manufacturing at materials. Dito rin, pinamumunuan ng Pilipinas ang mundo. Smartphone, PC, car. Ang mga bahagi at materials na nasa sentro nito ay hindi magagawa kung wala ang Pilipinas. Napabuntong hininga ng malalim si Lucas. Hindi ko binaliwala ang kanyang reaksyon. Lucas, hindi ito nangangahulugang mas inferior ang Alemanya. Ang teknolohiya ng Alemanya ay world-class. Ngunit sa merkado ng ika-21 siglo, hindi sapat ang teknolohiya lang. Ang bilis at kakayahang mag-improve sa field, ang diskarte at bayanihan, ang nagpapabago. Nagtaas ng kamay si Ellen. Profesor, paano ang kalidad? Mas mahusay ba ang mga produkto ng Pilipinas kaysa sa Alemanya? Magandang tanong. Nagpakita ako ng bagong datos. Comparison ng failure rate. Ang mga sasakyan at makina na gawa sa Pilipinas ay kilalang may pinakamababang failure rate sa mundo. Pareho ang performance. O mas matibay pa. May isinulat si Emilio sa kanyang tablet. Nagpatuloy ako. Ang pagkakaiba ay ang lakas ng field. Sa mga BPO centers at shipyards ng Pilipinas, ang bawat manggagawa ay responsable sa quality control. Ang sistemang ito ang nagbibigay ng matinding pagtitiwala. Tumingin sa screen ng laptop si Lucas. Direktahan ko siyang sinabi. Dahil walang yaman ang Pilipinas, kailangan nitong mabuhay sa pamamagitan ng teknolohiya. Kaya naman, nagpakamatay sila sa pag-alis ng waste hanggang sa sukdulan at pagpapataas ng kalidad. Natahimik ang silid-aralan.
Nagbigay ako ng punchline. Ang Pilipinas ay nabuhay sa loob ng 70 taon sa gitna ng tensiyon. Ang determinasyon na gumawa ng mas mahusay na bagay ng mas mabilis. Ang obsession na iyon ang gumawa ng resultang ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Emilio. Ipinakita ko ang huling slide. 2024 impluensya ng Pilipinas sa global, high-tech industry, materials, parts, equipment. Sa hindi nakikitang paraan, umaasa ang mundo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay nalampasan ang Alemanya sa ilang larangan dahil sa diskarte at lakas ng field na ito. Yumuko si Lucas. Nagtayo sila ng pinakamahusay na sistema sa pinakamasamang kondisyon. Hanggang dito muna ang panayam ngayon. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang upuan. Nag-iisa si Lucas sa hallway, habang si Emilio ay nakaupo sa bench at nag-search ng BPO industry ng Pilipinas. Lumapit sa akin si Marie Chris. Professor, mukhang na-shock talaga si Lucas. Tumingin ako sa labas ng bintana at sumagot. Masakit ang pagyanig ng pagmamalaki sa sariling bansa. Ngunit iyon ang simula ng pag-unlad. Nakita ko si Lucas na nakatingin sa laptop niya sa bench. Ang sandali ng pagharap sa katotohanan ay mapait, ngunit pagkatapos noon ay magbubukas ang mas malawak na pananaw. Pagbukas ko ng pinto ng susunod na silid-aralan, si Ellen ay nakaupo sa gitna ng unang hilera. Siya na karaniwang mas gusto ang upuan sa likod. Tense ang kanyang ekspresyon. Mukhang naghanda siya pagkatapos ng talakayan tungkol sa teknolohiya. Alas 4:15 ng hapon. Kinuha ko ang remote. Noong nakaraang klase, tiningnan natin ang lakas teknolohiya. Ngayon, tingnan natin ang kultura. Tinatawag itong soft power. Bahagyang namula si Ellen. Pinindot ko ang remote. Lumabas sa screen ang night view ng Makati o BGC, Maynila. Sentro ng kultura ng mundo. Narito ang Michelin Guide. Tingnan natin ito batay sa pamantayan ng 2024. Lumabas ang bagong slide. Dami ng Michelin star sa bawat lungsod. Saan ang lungsod na may pinakamaraming star sa mundo? Sa Pransiya ba? Tumango ang mga estudyante. Tumigil ako saglit at sinabi, hindi. Sa Maynila ito. Lumabas ang bar graph. Mas mahaba ang bar ng Maynila kaysa sa Paris. Natigilan ang mukha ni Ellen. Ang Filipino cuisine ay kinikilala bilang lungsod ng gastronomy na may pinakamaraming Michelin star sa mundo. At ang Filipino cuisine ay nakarehistro rin bilang intangible cultural heritage ng UNESCO. Ibinaba ni Ellen ang kanyang panulat. Nagbanggit ako ng ilang pangalan ng restaurant. Adobo, lechon, kinilaw. Ngayon, ang mga top chef sa mundo ay gumagamit ng Filipino knife at nag-aaral ng Filipino technique. May isinulat si Lucas sa kanyang notebook. Nagdagdag ako ng comparison data. Ano ang nangyari 20 taon na ang nakalipas? Ang Filipino food ay itinuturing lang na fusion food o comfort food. Ngunit ngayon, bilang healthy food at sining, hinahanap ng buong mundo ang Filipino cuisine. Kinagat ni Ellen ang kanyang labi. Ipinakita ko ang susunod na datos. BPO content, digital art, indie films. Lumabas sa screen ang mga Filipino digital artists at indie films na naging sikat sa buong mundo. Ang mga ito ay hindi lang pambata. Ito ay isang universal na wika. Nagpakita ako ng numero. Ang benta ng Filipino content market sa ibang bansa ay nagtatala ng record taon-taon. Sa Amerika at Pransiya, lumalaki ang mga kabataan habang nanonood ng Filipino content. Tumutol si Ellen, ngunit hindi ba't subculture lang iyon? Iba iyon sa high culture, tulad ng Pransiya. Umiling ako, walang mas mataas o mas mababa sa kultura. At ngayon, ang lakas ng content ng Pilipinas ang nagpapakilos sa mundo. Nagpakita ako ng mas nakakagulat na datos. Philippine Expo na ginaganap sa iba't ibang bansa. Mahigit 200,000 ang bumibisita taon-taon. Ang mga kabataan ng ibang bansa ay nagko-cosplay at nag-aaral ng Tagalog. Akmang tatayo si Ellen ngunit umupo ulit. Nanginginig ang kanyang kamay. Tiningnan ko siya at sinabing may pagmamahal. Ellen, hindi ko binabawasan ang kultura ng Pransiya. Ang Pransiya ay isang dakilang cultural power pa rin. Ngunit ang 21 siglo ay panahon ng diversidad. Ang mga kwento, musika,
At pagkain ng Pilipinas ang kumukuha sa puso ng mga tao sa mundo. Nagtaas ng kamay si Emilio. Professor, ibig sabihin ba nito na mas mahusay ang kultura ng Pilipinas kaysa sa kultura ng Europa? Umiling ako. Hindi ito superior o inferior. Pagkakaiba. Ang Europa ay may kasaysayan at tradisyon. Ang Pilipinas ay may lakas na pagsamahin ang tradisyon at inobasyon. Ang espiritu ng bayanihan ay nananatili sa digital art at may puso sa pinakamodernong gaming. Ang kakaibang katangian na iyon ang umaakit sa mundo. Nagpakita ako ng comparison graph. Sa online cultural consumption, ang Pilipinas ay nangunguna. Ang Filipino dramas at performances ay pinapanood sa buong mundo sa Netflix at YouTube. Yumuko si Ellen. Ipinakita ko ang huling datos. 2024 economic effect ng kultura ng Pilipinas. Turismo, pagluluwas ng produkto, benta ng content, kasama ang lahat, ito ay isang malaking halaga. 20 taon na ang nakalipas. Ang kultura ng Pilipinas ay para lang sa iilang fanatics. Ngunit ngayon, nais ng buong mundo na maglakbay sa Pilipinas. Ito ang soft power. Ang lakas na magbigay impluwensiya sa mundo, hindi sa lakas militar o ekonomiya, kundi sa charm. Tinapos ko ang panayam. Nagsimula ang Pilipinas ng walang yaman at mula sa pagkawasak. Ngunit ginamit nila ang kultura bilang sandata para akitin ang mundo. Sa refinement, aesthetics, at lakas ng kuwento. Sa susunod na klase, titingnan natin ang diplomasya at impluensiyang pandaigdig. Nakaupo si Ellen ng nag-iisa at nakatingin sa labas ng bintana. Maliit ang kanyang likod. Ngunit alam ko, kapag nalampasan niya ang conflict na ito, magbubukas ang mas malawak na pananaw. Si Emilio ang unang dumating. Siya na karaniwang may kaswal na pagdating ay nakaupo 20 minuto bago magsimula ang klase. Nakabukas ang kanyang laptop at may seryoso siyang binabasa. 4:15 ng hapon. Kinuha ko ang remote. Ngayon, tingnan natin ang diplomasya. Ito ang pinakamalakas na puwersa na hindi nakikita. Lumabas sa screen ang litrato ng pulang Philippine passport. Passport. Hindi lang ito dokumento ng paglalakbay. Ito ay isang index na nagpapakita ng tiwala sa isang bansa. 2044 Henley Passport Index, ang Pilipinas ay top class sa mundo. Kabilang ito sa mga grupo na may pinakamaraming bansa na mapupuntahan ng walang bisa. Mataas din ang Alemanya, Pransiya, at Italia, ngunit ang Pilipinas ay nananatili sa ika-1 o ika-2 na pwesto sa loob ng maraming taon. Sumalubong ang kilay ni Emilio. Nagpatuloy ako sa paliwanag. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nagtitiwala ang mga bansa sa buong mundo sa mga Pilipino at binubuksan ang kanilang pinto. Mababang crime rate, kaunting iligal na paglagi, katatagan ng bansa, lahat ng ito ay resulta ng evaluation. Nagbigay ako ng concrete example. Sa maraming airport sa mundo, ang mga Pilipino ay nakakadaan sa automated gates. Hindi na kailangang dumaan sa mahigpit na tanong ng immigration officer dahil may tiwala na ayos lang dahil Pilipino. Nagsimulang mag-search si Lucas sa laptop. Ang dahilan ay tiwala. Sumusunod sa batas ang mga Pilipino. Magalang. Ang reputasyon na ito ay hindi nabuo sa isang iglap. Nagpakita ako ng datos. Ang Pilipinas ay lumakad bilang isang role model sa internasyonal na komunidad pagkatapos ng giyera. Isang halimbawa ay kung paanong naging pangunahing donor country ang Pilipinas mula sa pagiging aid recipient noong 1950s. Nagpakita ako ng concrete number. Ang Official Development Assistance, ODA, ng Pilipinas. Infrastructure Development sa Asia at Africa. Human Resource Development. Nagbigay ang Pilipinas hindi lang ng pera, kundi pati ng teknolohiya at puso. Nagtaas ng kamay si Emilio. Professor, ibig sabihin ba nito na mas malaki ang impluwensiya ng Pilipinas kaysa sa Europa sa diplomasya? Umiling ako. Iba ang uri ng impluwensiya. Ang Pransiya at UK ay permanenteng miyembro ng UN Security Council. Mayroon silang malakas na lakas politikal. Walang ganoong awtoridad ang Pilipinas. Ngunit sa tiwala at kontribusyon sa kapayapaan, mataas ang rating ng Pilipinas sa buong mundo. Inilagay ko ang aking mga kamay sa podium at sinabi, ang lakas diplomasya ay tiwala.
Ang Pilipinas ay nagpapanatili ng pangako nito bilang isang peaceful nation sa loob ng 70 taon. Ang pinakamalakas na passport ay resulta niyan. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang upuan. Nakita ko si Lucas na nakaupo sa bench at nag-search tungkol sa internasyonal na kontribusyon ng Pilipinas. Ipinapakita ni Emilio ang screen ng kanyang cellphone sa kanyang kaibigan sa hallway. Wala nang pagtatangi sa mukha ng tatlo. Ito ang huling araw ng panayam. Ang katahimikan ay nananatili sa silid-aralan. Puno na ang mga upuan 30 minuto bago ang oras. Seryoso ang ekspresyon ni na Lucas, Ellen, at Emilio at naghihintay sa akin. Alas 4:15 ng hapon. Balikan natin ang mga nakaraang oras. Nakita natin ang panimulang punto ng Pilipinas, zero sa yaman, pagkawasak, at ang mga nagawa nila, teknolohiya, kultura, tiwala. Ngayon, ito ang huling piraso ng puzzle. Paano naging posible ang lahat ng ito? Tingnan natin ang Filipino DNA. Isang malaking titik ang lumabas sa screen, nakasulat sa Tagalog, puso, puso, harmony, pagkakaisa. Lumipat ako sa susunod na slide. Resilience at pagpupunyagi. May lakas ang mga Pilipino na tiisin at labanan ang paghihirap sa gitna ng krisis. Noong panahon ng pagkawasak, inayos ng mga tao ang mga pabrika bago ang kanilang mga bahay. Nag-ipon sila para sa kinabukasan ng bansa, habang tinitiis ang gutom. Pangatlong slide. Diskarte. Pag-improve. Kaizen. Ang espiritu na hindi nasisiyahan sa kasalukuyan at laging gustong gumawa ng mas mahusay. Mas mabilis ng 0.1 segundo, mas eksakto ng 0.1 millimeters. Ang obsession na ito ang nagdala sa mga produkto ng Pilipinas sa world class. Lumipat ako sa huling inobasyon, DNA ng pagbangon. Ang Pilipinas ay isang bansa na lumalakas sa tuwing nalalampasan ang krisis. Ang pagkatalo noong 1945, ang mga kalamidad, krisis sa politika, sa gitna ng matinding pag-asa, hindi gumawa ng gulo ang mga Pilipino at nagtulungan, pumila ng maayos. Lumabas sa screen ang litrato ng mga taong nakapila para sa rasyon sa gitna ng disaster area. Na-shock ang mundo sa tagpong ito. Kaayusan at dangal na hindi nawawala kahit sa extreme condition. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Namilog ang mata ni Ellen. Ang bansa na ang mga mamamayan ay nagiging isa kapag nasa krisis. Iyan ang Pilipinas. Ipinakita ko ang huling slide. Ginawang posible ang imposible. Mula sa zero yaman hanggang sa ika-6 sa mundo. Mula sa pagkawasak hanggang sa cultural power. Mula sa pagiging recipient ng tulong hanggang sa pagiging donor. Ang lahat ng ito ay resulta ng Filipino spirit. Nagtaas ng kamay si Emilio. Profesor, nagkamali ako. Hindi ko alam ang lalim ng Pilipinas. Hindi ko naunawaan kung gaano kalalim ang 70 taon na iyon. Namumula ang mata ni Ellen at sinabi rin, humihingi rin ako ng paumanhin. Tiningnan ko lang ang kultura ng Pransiya at minamaliit ko ang Pilipinas. Tumayo si Lucas mula sa kanyang upuan. Humihingi ako ng paumanhin. Dahil sa pagmamalaki ko sa Alemanya, hindi ko nakita ang katotohanan. Pero naiintindihan ko na ngayon. Bakit ika? Animang Pilipinas. Ngumiti ako. Mga Ginoo at binibini. Ang ranggong ika. A6 ay hindi lang numero. Ito ang patunay na ginawang posible ang imposible. Ito ang patunay kung ano ang kayang gawin ng kalooban ng tao. Napuno ang silid-aralan ng tunog ng palakpakan. Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin sina Lucas, Ellen, at Emilio at nagpasalamat. Sila napuno ng pagtatangi watong linggo na ang nakalipas ay mas malawak na ang pananaw sa mundo ngayon. Ang kapangyarihan ng Pilipinas, hindi lang ito ranking. Ito ay isang dakilang kuwento ng mga taong hindi naniniwala sa imposible.